What's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another first impression na naman tayo sa mga bagong labas na smartphone. And this time, ang topic natin for today is the Tecno Camon 40 Pro 5G. Maganda kaya to? Sulit ba? Tara mga J-Vlog. So yun mga ka-J-Vlog, another first impression review na naman tayo, and this time, ang topic nga natin today is yung bagong labas or bagong announce na Tecno Camon 40 Pro 5G. So yun nga mga ka-J-Vlog, na-announce to ngayong early March 2025, and dito sa Philippines, there's a possibility na ma-release ngayong late April 2025 or possible May 2025. And ang maganda dito sa Tecno Camon 40 Pro 5G, medyo nagugulan pa tayo sa pangalan, is very interesting na yung display niya, pang sabihin na natin flagship level na yung design ng display nitong smartphone na to. And yun nga, when it comes sa pricing, there's a possibility syempre na parang nasa mid-range level itong device na to. Siguro sabihin na natin nasa 10 to 12,000 pesos or baka above pa ng ganyan yung possible range ng Tecno Camon 40 Pro 5G. Pero yun, a mid-range smartphone, itong smartphone na to. Pero pag nakuha nyo to sa, alam nyo naman pag si Tecno nag-o-offer yan online, is meron pa siyang offer na mas mababa sa SRP. Tapos pag bibili pa kayo, meron kayong mega voucher, baka makuha nyo to ng talaga super duper baba ng price niya. So again, itatrack lang natin yung nung release date ng Tecno Camon 30 series. Last year po yan, I think April or May, naglabas yung Tecno Camon 30 series ko. Kaya there's a possibility ngayon summer 2025 natin makuha yung 40 series. Which is yung 30 series mga ka-J-Vlog, isang napakagandang series ng lineup ni Tecno yan. Lalong-lalo na yung ni-review natin, the Tecno Camon 30 4G. 4G pa lang yung pangmalakasan na. And meron ding Tecno Camon 40 4G na natin yan, na first impressions na rin natin yan. So, yung Tecno Camon 40 Pro 5G, syempre, expect yun na meron siya mga level up specifications compare sa Tecno Camon 40 4G na tingnan natin kung sulit ba yung mga few thousand of pesos na price difference itong dalawang smartphone na to. So, again, wala pa naman tayong link niyan. Pero pag napanood nyo to ng mga ilang months na, check nyo na yung description box. Panigurado lalagay ko naman po yung link niya sa description box kung saan ba makakabili ng Tecno Camon 40 Pro 5G. Usapang specifications tayo dito sa smartphone na to. So, meron siyang large display na 6.78 inches AMOLED display, at ang maganda dito, finally, nag-level up na sila when it comes sa refresh rate. Sa mga brands ngayon, nakakakita na rin tayo ng 144 Hz refresh rate sa mga devices ngayon. So beyond 120 Hz, so 144 Hz refresh rate, expect nyo, very helpful yan when it comes sa gaming, and napaka-smooth ng pag-navigate nyo dito dahil mabilis yan yung 144 Hz refresh rate. Naka-AMOLED display siya, and of course, meron siyang Full HD Plus 1080p resolution na very acceptable pa naman siguro sa price range niya. So OS out of the box, Android 15 siya with iOS 15, at meron tayong promise time dito sa Tecno na masosupport to ng mga major OS updates. So expect nyo na pang matagalan din itong device na to dahil ma-update siya sa mga future Android updates. Sa chipset, since 5G siya, meron siyang MediaTek Dimensity 7300. Napakalit lang ng chipset na to, 4 nanometer, kaya expect nyo na power efficient siya. Meron siyang octa-core CPU with the clock speed of 2.5 GHz, and sa GPU meron siyang Mali G615. And when it comes sa kanyang camera, since tinatawag to na Cam-On, di ba, or Camon 40 series, so expertise nito sa camera. 50 megapixel main camera with an 8 megapixel ultra-wide camera. Dual rear camera system siya. So again, hindi po tayo nagbe-base sa megapixel or sa taas ng megapixel. May nagsabi, ba't ganun? Mga entry level na 4,000. Mga budget phone na 4,000, naka 50 megapixel. Bakit yan? Ang mahal-mahal, 50. Again, mga ka-J-Vlog, hindi po tayo nagbe-base sa taas ng megapixel ng camera. Nagdepende rin tayo kung anong sensor ang equipped ng 50 megapixel main camera ng Tecno Camon 40 Pro 5G. So, expect nyo, try na natin yung Camon 30 nun. Napakaganda ng camera nun. Kaya expect natin dito sa Camon 40 Pro 5G is bibigyan tayo nito ng outstanding camera quality, at meron siyang ultra-wide camera system. Tapos support niyang 4K video recording,
at mataas din ang kanyang front-facing camera, 50 megapixel din. Meron siyang dual steer speakers for immersive sound, dalawang biometrics which is face unlock at fingerprint scanner, at yung fingerprint scanner niya ay in display. Pagdating sa battery, meron siyang whopping 5,200 mAh non-removable battery na support din ang 45 watt fast charging, same din sa Tecno Camon 44G. So yun mga ka-J-Vlog, nalaman nyo na yung specs, possible price, and possible release date ng Tecno Camon 40 Pro 5G. Next, dito tayo sa first impressions ng device na to. So again, pwede tayo magbigay ng first impressions based lang sa kanyang specifications kahit wala pa yung device. So wala pa naman dito yan sa Philippines. Pero again, expect nyo na bibili rin tayo na itong device na to. Usapang display. Ang maganda sa Tecno Camon 40 Pro 5G is curved display na po itong device na to. So, mas premium looking ang Tecno Camon 40 Pro 4G, Tecno Camon 40 Pro 5G, naka-AMOLED, beyond 120Hz, so 144Hz refresh rate. Kaya expect nyo bibigyan kayo neto ng premium viewing experience sa isang device. So, pag maglalaro kayo, malaki na yung display nyo, tapos may possible pa na smooth yung refresh rate or mas mataas pa yung frame rate na ma-offer ng mga games. Kasi, panigurado, in next mga updates, masusupport din ng 144Hz refresh rate sa mga games. Kaya abangan na lang natin yan. Next mga ka-J-Vlog sa chipset. The chipset is the MediaTek Dimensity 7300. Based sa kanyang specifications naman is of course pwede yan for gaming din. It can handle heavy games din, and of course it can handle mga modern games like MLC OD, Farlight 84, Genshin Impact, Matic kaya dyan. 4 nanometer nga lang tong smartphone na chipset na to, napakaliit, kaya expect nyo na power efficient itong Tecno Camon 40 Pro 5G. Camera performance, again, when it comes sa specs niya is ano naman siya, okay naman siya. Maganda doon is nakasupport din siya sa 4K video recording sa rear camera. Abangan nyo na lang yung ating test dito sa Tecno Camon 40 Pro 5G. Pero since ito ay nagfo-focus sa camera, kasi nga pangalan pa lang niya, di ba, Camon, expect nyo na magbibigay ito ng mga outstanding photo quality. Next mga ka-J-Vlog, sa design and form factor, redesign na rin siya, mas okay na rin. And ang maganda dito, meron siyang ingress protection 68 or 69, water and dust resistant. So parang ang protection niya sa kanyang ang protection niya is flagship level, kasi nakikita rin natin ng 68 sa mga iPhone 16 Pro Max, S25 Ultra. Biruin mo, for a mid-range smartphone na merong ingress protection 68 or 69 is napakagandang addition yan or napakagandang advantage yan sa mga ibang devices na kalaban niya na mabababa pa ang mga ingress protection rating. And tinignan ko rin naman yung design niya. Maganda rin naman yung design na ma-offer ng Tecno Camon 40 Pro 5G. And next mga ka-J-Vlog, sa battery is pareho lang sa Tecno Camon 40 4G. So, pareho sila na meron 5,200 mAh with 45 watt fast charging. Again, 45 watt fast charging, siguro for price na 12,000 pesos is okay pa naman. Okay naman yan. Hindi naman tayo magreklamo dyan. Kaya expect nyo ito, matagal na nga siya malobat, mabilis pa full charge itong device na to. So, again mga ka-J-Vlog, kung interested kayo dito sa Tecno Camon 40 Pro 5G, napakaganda. Specs pa lang nito is nakakatuwa na. Pero again, nagdedepende yan kung magkano nga ba ito ma-offer sa Philippines. Hindi pa naman natin alam. Nagbibigay pa lang tayo ng range dyan. And possible na storage yan is 256GB ang pinaka-max. Ang pinaka-max na RAM na possible is 12GB of RAM. So pag naging available yan sa Philippines, sabahan nyo na lang unboxing, review, and game test natin dito sa Tecno Camon 40 Pro 5.